Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan para sa isa na namang reaction video. At ngayon meron tayong i-debunk mga kababayan na isang video, no? Ako, kumakalat to mga kababayan at siguradong matutuwa dito yung mga DDS kung totoo itong balita na to. Kaso nga, no, mukhang fake news na naman itong balita na to mga kababayan, no? At ito ay kumakalat ngayon, no, sa social media, sa Facebook, okay? So, nandito po ngayon, yan, nakikita ninyo yung picture na yan, no, yung video na yan, no? Pero nakasulat dyan 6 hours ago no? 6 hours ago, nung ginawa ko tong video na to, takpan na lang natin yung pangalan niya. Okay, so ayoko lang din na maanuhan yung pangalan nito. Okay, nakasulat dito, thanks God, makauwi na rin si Tatay Digong. Yan. Okay, so again, against tayo doon sa nagpapalaganap ng mga ganitong klaseng video ngayon. No, lalo't nakikita natin medyo magulo talaga sa Pilipinas dahil nahahati tayo ngayon. No? Pero bago natin umpisahan tong video na to, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section ng inyong mga opinion. At palagi nga nating sinasabi mga kababayan, no, sa mga subscribers natin dyan at followers natin, isang like at sa ating isang view. Okay? Sa ating video. Okay, so maraming salamat. Shoutouts tayo sa mga supporters at followers natin dyan. Okay, so balik tayo dito sa topic mga kababayan na kung saan may video po na kumakalat, no, na sinasabing nakauwi na raw, no, ang dating Pangulong Duterte sa Davao. Sabi nga dito, no, Rodrigo Roa Duterte nakauwi na ngayong araw galing Netherlands. So, malinaw galing Netherlands. Okay, nakasulat dito GMA ata to mga kababayan, no. Yun yung shinare niya. No, thanks God, makauwi na rin si Tatay Digong, sabi. Pero meron tayong isang balita, no, na kung saan related dito. Okay, ito yung naka-upload din dito sa TikTok ni Jivboy28 ata to mga kababayan, at Jivboy28. Okay, so hindi lang natin alam kung kailan niya in-upload yan, pero ito shinare ni netong tao na to, no, sa Facebook. At yun nga yung sabi niya, nakauwi na raw si Tatay Digong. Okay, so ano makakauwi na sa ICC yan, diba? At nandun pa rin niya si VP Sara Duterte. Diba? At kung sakaling nakauwi yan, nag-ano na yung mga yan, nag-press conference na yan. Diba? Imagine ninyo yun kung paano yung ginagawa na itong mga tao na to ngayon. Lalo lang nilang pinalalala yung sitwasyon, mga kababayan. Yun sa aking opinion lang. Diba? At alamin natin, pakinggan natin yung sinasabi dito sa video na to. At mamaya, ipapakita ko rin sa inyo yung related na video dito kasi hindi ko na makita sa GMA pero sa ibang news agency nakita natin yung video. Wow. So parehong-pareho. Titignan natin yung background na yan, no? Nasa likod ng reporter. Okay? So tuloy natin, i-play muna natin tong video na to. 2 minutes lang naman to. Sa pag-uwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, isang espesyal na homecoming concert ang Okay, so pag-uwi daw sa Davao City, no, at may homecoming concert, siguro may idea na kayo kung kailan to. ihanda para sa kanya bilang pagpupugay at pasasalamat. Nakadutok doon live si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil? Ayan, baka maka-copyright kasi tayo kaya puputol-putulin natin tong video na to mga kababayan. Mel, nagpapatuloy sa ngayon ang kasiyahan dito sa labas ng isang mall sa Davao City kung saan kasalukuyang ginaganap ang isang homecoming concert para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Yan yung homecoming concert daw sa pag-uwi ng dating Pangulong Duterte sa Davao. Alas 5:30 ng hapon ng simulan at salamat Tatay Digong homecoming concert. So, ito mga kababayan, tignan nyo yung background na yan maigi. Okay? So, tignan nyo maigi yung background na yan. At hindi na natin tutuloy itong video na to. Ito na lang background na to mga kababayan kasi baka makapiright tayo May mga background music, no? Ito, yung background na yan, no? Salamat, Tatay Digong kanila.
Diba? So, nakasulat yan. Punta natin dito sa isang balita na to mula sa UNTV. No, kung natatandaan nyo yung picture na yon, eto yan. Salamat, Tatay Digong. Ito ang mensahe. Salamat, Tatay Digong. Pareho, di ba? Okay, so nakasulat dito, ano nakasulat? 2 years ago, mga kababayan. So wala pong itong connection, no, yung video na yon na sinasabing nakauwi na, no, nakauwi na itong si Tatay Digong na tinatawag nila, si dating Pangulong Duterte, sa Davao, galing ICC. Siyo! Ang ganon, huwag kayo magpakalat ng mga lumang balita, tapos gagawin ninyong relevant ngayon. Diba? Nakakadagdag kayo ng kaguluhan, nakakadagdag kayo ng kalituhan sa mamamayang Pilipino. Diba? Isipin ninyo, nag-post kayo ng ganyan, ano akalain ng mga tao na nandito na talaga, nakauwi na? Nagdadagdag kayo ng kaguluhan, hindi kayo nakakatulong sa totoo lang. Diba? UNTV yan 2 years ago. Oh. Imagine ninyo yun, 2 years ago pa yung video na yun. Maraming ganyan ngayon sa Facebook. Kaya maging ano kayo, mapagmatsyag. No? Titignan ninyo maigi yung mga post ba na yan, na mga nire-repost nila, mga sinishare nila. Kailan ba talaga nangyari yan? Diba? Ang daming ganyan. Oh. Hindi naman sa inaano ko, pero karamihan na nagpo-post ng ganyan, yung mga nando sa kabilang kampo, mga DDS. Mga supporters ng mga Duterte. No? Yun ang yun ang nagiging problema dito, mga kababayan, no? Mas marami silang yung mga supporters na yun, mas maraming nilalabas na mga ganitong klaseng video. Yung mga lumang video, ibinabalik nila, ginagawa nilang relevant o pilit nilang tawag dito, ginagawa nilang pinipilit nilang i-connect. Diba? O, pakinggan natin itong balita na to. Ng mga Dabawenyo sa pagbaba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto bilang ika-16 na presidente ng Pilipinas. Pagbaba sa pwesto bilang ika-6 na presidente ng Pilipinas. Diba? So, ibig sabihin, tapos na. Katatapos lang nung eleksyon ng panahon na to. 2 years ago eh. Oh. Diba? Imagine ninyo yun. At pagbabalik niya bilang ordinaryong mamamayan ng Davao City. Pasado alas... So, hindi siya galing Netherlands. No? Pinat yung video. Ayan, no, sabi, araw, nakauwi na ngayong araw galing Netherlands. Oh, hindi ako nag-edit niya, nakasulat yan, ha? Netherlands, galing daw Netherlands. Pero dito sa video na to, mga kababayan, makikita natin na hindi siya galing Netherlands, galing siyang Malacanang lang. 7 ng gabi nang dumating si Duterte sa lungsod, lula ng commercial flight. Sa Davao International Airport pa lang, mainit na siyang sinalubong ng mga taga Davao na nag-aabang sa dati nilang alkalde. Kasama niyang dumating sa lungsod si Senator Christopher Bongo. Bago sumakay sa sasakyan, saglit na tumigil si Digong para bigyan ng pagkakataon na makapagpa-picture sa kanya ang ilang mga Dabawenyos. Diba? Matagal na tong video na to, mga babayan eh. 2 years ago, binabalik ninyo, ginagawa ninyong relevant. So, sino ngayon ang nagpapakalat ng mga fake news? Diba? Didepensa ninyo, gusto nyo lang sabihin na ganito na ganyan. Pero kitang-kita fake news. O ayan, no? Sabi, Netherlands daw, mga babayan. Diba? Ay, nako. Agad na dumaretso ang dating Pangulo sa NCCC Mall BP Grounds para dumalo sa isang tribute concert na inihanda ng mga Dabawenyos para sa kanya na may titulong Salamat Tatay Digong. Bago pa man dumating si Duterte, libo-libong mga Dabawenyos na ang nasa venue. Masama man ang panahon ay tuloy sa pagbuhos ang ulan, hindi sila nagpatinag. Suot-suot nila ang puting t-shirt na may nakasulat na Salamat Tatay Digong. Sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa pagiging pribadong mamamayan, posibleng bumalik siya sa pagtuturo ayon sa una niyang naging mga pahayag. Okay, so matitignan natin dito sa picture na to. Malakas pa siya dyan, no? Hindi pa ganyan yung itsura niya, oh. Oh, iba yung itsura niya dyan, eh. Diba? Kumpara doon sa picture niya ngayon. Diba? Na nasa ICC na siya. So, dito makikita natin talaga na kung paano nila gamitin ang social media sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. No?
Maling-mali. Diba? Nagdadagdag kayo ng kaguluhan, no, o kalituhan sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Kagaya na sinasabi ko, maging mapagmasid kayo, magmatsyag kayo, no, maging mapanuri kayo sa mga posts, sa mga napapanood ninyo sa Facebook, no, sa mga impormasyon, lalo na yan sa mga ganitong klaseng topic ngayon. Diba? Maging mapanuri kayo. No, yan ang masasabi ko sa inyo. Ngayon, bago kayo magkomento dyan sa ibaba, sana napanood nyo muna itong video na to, di ba? Okay? So yan muli, magpapasalamat ulit tayo sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Abangan nyo, meron pa tayong isang video upload ulit tungkol sa mga ganitong klaseng fake news nila. Yan ang ating aalamin at pag-uusapan. So kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Amen.